Isang magandang araw po isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ng mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at makers ng ating bansa. Hindi na po ako magtatagal at dadalhin ko na po rito sa loob ng press room ang ating editor at large, ang kolumnista at Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs. Ay, magandang araw, Romel, at magandang binabagyong gabi sa Pilipinas. Oo, ingat po lahat ha. Balita ko nga rito, kakapanood ko lang ng TV Patrol maraming binabaha ngayon diyan sa Pilipinas. Umuulan-ulan din dito sa United States, pero dito sa kinalalagyan natin sa New Jersey, wala namang hurricane. Hurricane kasi yung tawag dito, hindi hindi typhoon diyan. Typhoon Oo. Hindi typhoon. So, ingat po ha. Pero wala nang bagyo sa Manila. Bagat lang. Oo, binabaha lang. At maraming mga kababayan natin na apektuhan ngayon. So, konting ingat lang po ha. Siyempre, wag pa mabasa. Dapat dry lang tayo. Siyempre, dalhin na rin natin dito yung siyempre, yung matindi ang bagyo sa Kapugian. Bumabahang Camacho. Ang mansanas ng bayan para sa Post-SONA 2024 analysis. Dalhin po natin dito sa loob ng press room ating kaibigan si Ronald Llamas. Ronald. Isang maulan na gabi, Romel, Mogs, at sa lahat ng ating tigapakinig. Pasensya na po at nasa kotse at medyo na traffic. Hindi nakaabot kaagad sa bahay, no? Hindi naman binahan, Ronald. May mga bahagi na baha. Pero medyo parating pa lang yung bagyo bukas eh. Kaya baka mas malakas ang ulan bukas. Mga mga monsoon rains yan, no? Dami ko nakitang lugar na monsoon, no? Habagat. Pilipinas Habagat pala. Ang aga ng meeting ko kanina, kaya umalis ako ng bahay alas 6. Hanggang buong araw, ang dilim. Ang dilim dito. Di ba, Mogs? No? Talaga. Oo, ang dilim. Kapal ng mga tsaka lakas ng ulan. At yan ang isa sa mga pag-uusapan natin kasi sa kakatapos pa lang na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, ito yung kanyang ikatlo. Kumbaga, halfway na siya sa kanyang termino bilang presidente. So, ito yung isa sa mga issue, yun nga, tungkol sa pagiging climate resilient natin as a nation. Pero before natin isa-isahin yung mga issue na na-discuss at hindi na-discuss sa SONA, hingin ko lang ang opinion ng ating dalawang veteranong mga analyst dito, si Mogs at si Ronald. Anong inyong may bibigay na overall score kung kayo bibigyan ng karapatang mag-grade ng SONA sa kakatapos sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw, Mogs, anong bibigay mong grade at bakit gano'n ay binigay mong grade sa SONA ni Pangulong BBM? Alam mo, Ronald, Romel, no? Muntik na ako makatulog sa speech ng Pangulo dahil wala akong nakikitang masustansya nung simula, no? Kasi halos 1 hour and a half itong buong speech niya. Bigla naman buhay ang audience nung bandang huli, no? Nung binanggit niya yung West Philippine Sea at yung Pogo, no? Oo nga. So, yun ang saving grace sa kanyang speech, no? Na pinalakpakan siya at may standing ovation. Pero yung unang bahagi ay nakakaantok, no? Kasi alam natin puro accomplishment. Hindi pa natin alam kung totoo yung accomplishment, no? Dapat pang i-fact-check, no? Pero yung binitawan niyang panghuli na i-ban ang Pogo, ayun, biglang nabuhay ang dugo ng mga tao. So, kinalabisan, maganda naman ang speech ng Pangulo. Anong overall grade may bibigay mo ron, Mogs? Kung ikaw magbibigay ng grade. Ikaw, nagtuturo ka sa UST, bibigay ka ng grade. So, ikaw, ano ibibigay mo ng grade? 1 ba 80. o 5? 80.
80, okay. Medyo magandang ano na yun. Magandang grade na yun. Although, mabuti na sabi mo tungkol sa fact check, no? Yung Press One po pala ay nag-fact check nung ilan sa mga claims at mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. So, sa mga fact checks na yun, babanggitin ko na yung later on. Pwede nyo rin puntahan naming website para basahin yung mga fact checks na yun. Okay. Ikaw, Ronald, ikaw ano mo na, ang say mo sa naging SONA ni Pangulong BBM? Well, una, ipaliwanag lang natin ng konti. No? Yung SONA kasi ay bahagi, ay parang report card. Ano ba yung running report ng iyong gobyerno? So, yun yung unang bahagi. No? Lalo na, yung kanyang dalawang SONA ay medyo incomplete. Yung una niyang SONA is basically nag-focus siya dun sa pag-rebrand ng Marcos name, ng Marcos brand. Tama. Kaya ang focus niya was the international community at saka yung business sector. So, hindi masyado yung mamamayan, hindi masyado 'yon, no? Ang focus niya ay yung international community. Lalo na wala naman talaga siyang plataforma na lalamanin pa nung kanyang SONA dahil nung nanalo siya batay lamang sa dalawang mahalagang promisa, yung unity at saka yung 20 pesos na kilo na bigas. So, wala siyang masyadong, unang SONA niya, wala siyang masyadong ipagmamalaki pa. Pero ang mahalaga doon sa kanyang unang SONA ay yung mga negatibong mga asosasyon sa Marcos name, medyo nabawasan. Medyo nabawasan, lalo na sa diplomatic community at sa mga negosyante. At after 6 years of SONA ni Digong, medyo hindi ka magkakamali. Talagang hindi ka babagsak. Kaya maganda yung reception doon sa kanyang unang SONA kahit wala pa masyadong laman. Yung ikalawang SONA niya, medyo sinimulan na niya lagyan ng laman yung kanyang programang panggobyerno. Bagaman, malaking bahagi pa rin ng kanyang second SONA ay narration ng mga talaga namang ginagawa na ng gobyerno. Diba? At wala masyadong very compelling o defining element yung second SONA. Maliban dun sa nangako siya, nawawasakin niya ang mga kartel at ang mga smugglers at ang mga hoarders, lalong-lalo na sa agrikultura. Dahil nung second SONA niya, siya pa rin yung head ng Department of Agriculture. Oo, tama. At doon din niya nilunsad yung kanyang Maharlika Fund. Doon sa kanyang second SONA. At doon na sinimulan yung kanyang pag-assert ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero going into the third SONA, mahalaga ito dahil ang daming nangyari in between ng second at saka third SONA. Unang-una, wala na yung unit team niya. Formally, wala na yung unit team dito sa kanyang third SONA. Yung dalawang plataforma niya, no, yung Unity tsaka Bigas. So dito sa ikatlong taon pa lang wala nang Unity. Wala nang unit team at wala pa rin yung 20 pesos per kilo na bigas, no? Ikalawa ay dito sa panahong ito sumabog, nag-escalate yung tension sa West Philippine Sea. Right. Diba? Dito talaga sumabog ng husto. At ito rin yung panahon na open warfare na yung away niya sa mga Duterte. Na lahat ng threat na pwedeng ibato sa isang sitting president ay ibinato ng mga Duterte. Ito rin yung panahon na sumulpot yung Chacha. Correct. Yung People's Initiative. No? At dito sa SONA na ito, mukhang inilibing na yung Chacha na yan, yung People's Initiative na yan. Kaya mahalaga itong third SONA na ito yung huling SONA bago yung midterm election. No? Bago yung midterm election. Alam naman natin, Romel, Mogs, na ang midterm election is a plebiscite, a referendum on the president, on his government. Right. Diyan siya sinusukat. Pero diyan din siya pinakamalakas dahil yan nga ay isang midterm election. No? So dapat tignan natin sa ganyang klaseng context. Ito ay isang report card batay doon sa nakaraan mong dalawang SONA, pero ito rin ay isang plano
Saan mo ba gustong dalhin yung iyong gobyerno dito sa last half ng iyong pamamahala? No? Dito siya magpepresenta ng kanyang strategy. At higit sa lahat, yung kanyang leadership, yung kanyang pamumuno. No? Kaya kailangan natin tignan ito na negatibo as well as positibo. Cup half full, cup half empty. No? Yun yung kailangan natin tignan. Halimbawa, nabanggit nga ni Mogs, ang medyo positibo rito ay yung kanyang yung huling bahagi ng kanyang speech na winagayway niya yung ating struggle for the West Philippine Sea at yung total pogo ban na meron ding relasyon sa usapin sa West Philippine Sea. Right. Pero merong mahalaga rin nung simula. Yung simula ng kanyang statement ay inamin niya na kahit tayo ang pinakamataas, ang growth rate sa rehiyon, ay hindi ito nararamdaman ng ating mga mamamayan. Right. Kahit inamin niya na napakataas ng ating mga economic indicators, itong mga economic indicators na ito ay hindi tumatagos sa masa. Lalo na nitong nakaraang mga ilang araw, Romel, lumabas yung SWS survey na ang self-rated poverty ay umabot ng 58%. This is the highest for almost 2 decades. This is the highest. 12% ang inilaki ng self-rated poverty. 12 points. 12 points. Ronald, nag-mute na wala yung audio mo. Nakamute ka, Ronald. Nawala si Ronald. Baka sa signal. Halimbawa yung labor. Yan. Ronald, hindi na labor. Ronald, nawala ka kanina. Paulit mo lang yung earlier part na sinabi mo. After nung self-rated poverty. Well, sinasabi ko, ito yung isa sa negatibo. Kung positibo yung Pogo at West Philippine Sea sa kanyang speech, isang negatibo ay itong self-rated poverty at yung contradiction between... Nawala naman siya. Wala. I think si signal yun kasi mobile si Ronald eh. Kaya ayusin muna natin ha. Teka. Balik natin si Ronald. Ayan. Ronald, dinig mo kami? Wala. Nawala siya. Ibabalik natin maya-maya si Ronald. Ko-connect siya ulit dun sa kanyang audio. Yan. Yung audio siguro. Audio lang. Naka-off ata ang kanyang video. Teka, balik natin siya. Naka-audio lang si Ronald eh. Yan. Okay na. Nakabalik na si Ronald. Sige, Ronald, go ahead. Tuloy mo lang din sa may parting naputol ka. May mga elemento na hindi na kinapos eh. Halimbawa, yung usapin sa mga sektor. Halimbawa, ang promisa ng gobyerno, magpapatayo sila ng 1 milyong bahay per year. 6 na milyon sa kanyang buong term. At karamihan dito para sa mga mahihirap. Medyo wala siyang running total eh. Pero alam ko wala pang 100,000 yung naitayong housing for the past 2 years. Medyo malayo sa kanilang sariling target na 2 million for the past 2 years. Halimbawa, yung mga paaralan. Nung nagsimula yung gobyerno ni Marcos at nagsimula si Vice President Sara as DepEd Secretary, ang ating deficit o kakulangan sa mga paaralan ay 90,000 schoolhouses. Nung nag-resign si Sara last month, ang ating deficit o kakulangan sa mga schoolhouses ay 160,000 na. Ibig sabihin, imbis na nabawasan, tumaas pa. Yan ay hindi nabanggit, no? Yung pinagmamalaki ng gobyerno na tumaas nga yung ating
employment, tumaas yung growth rate, hindi nasusukat yung Gini coefficient, yung agwat sa mga mahihirap at mayaman, na lalo pang lumaki. So yan yung mga medyo hindi na pag-usapan dito sa SONA na mahalaga pa rin. Kaya kung tatanungin mo ako ng grade, Romel, iisa-isahin ko. Dahil kung halimbawa, pag grading sa Pogo, siyempre mataas, 9. Pag grading sa West Philippine Sea, 8. Pag grading dito sa anti-crime, anti-drug na lumihis o lumayo do sa tokhang ni Digong, pwedeng 6-7. No? Pero pagdating sa ekonomiya, baka pasang-awa. No? Baka pasang-awa. Yung so iba-iba yung level ng grading na babanggitin ko, no? Mabuti na banggit mo, Ronald, kanina tungkol sa self-rated poverty, no? Kasi isa nga sa mga issue na hindi pa natutugunan, ayun nga, pangako na unity, yung tungkol sa 20 pesos per kilo na bigas, ginagawa nila ng solusyon. Pero kung makadiwa naman, di ba? Ang kadiwa naman, hindi naman present sa buong Pilipinas. Overall, wala tayong nakitang plano, no, na ilahad si Pangulong Bongbong Marcos paano may address ang inflation sa Pilipinas at mag-create ng mga job opportunities sa mga Pilipino. Patuloy ang brain drain sa ng Pilipinas, yung ating mga graduates, di ba? Mga nursing graduates nangingibang bansa. At ang problema nga sa agriculture, kagaya ng sinabi ni Secretary Laurel, tungkol sa patubig na decades na, no? Maraming administrasyon na yan parati ang issue pagdating sa agriculture. May mga lupa tayo pero walang ample na support sa ating mga magsasaka sa patubig man or sa mga abono. Meron ako napanood kaninang report ni Jervis Manahan sa ABS-CBN sa TV Patrol, isang professor ng UP Los Baños, sinabi nga, hindi farm to table ang solusyon kasi natin doon pagdating sa issue ng agriculture. So, as an agricultural country, ano pa yung inaasahan natin na gagawin ng ating ng Marcos Jr. administration para ma-address itong issue sa food security at pagdating sa issue ng self-rated poverty. Unahin kita mo. Go ahead, Bob. Alam mo, Ronald, kung nakinig kayo sa Pangulo, parang kulang sa plano kung anong gagawin, no? Sa susunod na taon. Ano yung mga legislative agenda niya, no? Hindi nga nabanggit kung paano gagastusin yung 6.3 trillion na budget, no? Although marami siyang nabanggit tungkol sa health at infrastructure, hindi naman nasabi na kung ano yung target accomplishment nila for next year, no? So medyo kulang yung speech ng Pangulo, pero kung titignan mo ang major theme nung kanyang SONA, ito ay pagiging anti-Duterte, no? Kasi may tatlong bagay siyang sinabi na binabaliktad niya yung polisiya ng dating Pangulo Duterte. Una na yung sa drug war, no? Oo. Sinabi niya na ang drug war ng kanyang administrasyon ay hindi pagpatay sa mga tao, no? So yan ay isang malaking sampal sa mukha ni dating Pangulong Duterte na ang ginawa lang ay pumatay ng mga manghihirap, pero ang problema ng droga ay hindi naman nasolusyonan. In fact, mas lumala ang dami ng droga sa bansa, no? Pangalawa, yung sa West Philippine Sea, sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang proteksyon ng ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, no? Ating sovereign rights at jurisdiction. Na isa ring
sa mga pulisiya ni Pangulong Duterte na ayaw niyang bigyang pansin, no? Ay gusto nga na ibigay sa China ang West Philippine Sea, no? At pangatlo, yung Pogo, na alam naman ng lahat na nagpagto sa panahon ni Pangulong Duterte, no? Nung sa nakaupo pa, na malinis daw ang Pogo at wala raw nangyayari ng korupsyon o kababalagan. Pero unti-unti lumabas, no, sa investigasyon ni Senator Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian na kambal pa ng Pogo ang kriminalidad, no? At ang ibang paggurak pa at paglapas-tangan sa ating sobrehendad, no? At bilang bonus siguro doon sa kanyang speech ay hinamon niya ang bagong kalihim ng edukasyon na si Senator Sangay Anggaran na magbutihin ang kalidad ng ating edukasyon. So ibig sabihin ba nito na hindi masaya ang Pangulong Marcos, no? Sa pamumuno ni dating Education Secretary Sara Duterte. At nabanggit nga ni Ronald na mas dumami pa ang deficit ng ating mga classroom, no? From 90,000 to 160,000. At alam mo naman natin na maraming guro ang reklamo sa sweldo, no? So mukhang nanood lang ng Netflix si Sara Duterte sa ng panunungkulan, no? Kasi gusto na maging designated survivor. So, hindi na ginawa ang kanyang trabaho. At ngayon, nakita natin ang nangyayari ngayon na unti-unti nang binabali ang pakpak ng Aguilan ng Davao, no? Kasi merong nangyari kanina na ni-recall yung mga pulis na naka-assign kay Sara Duterte, no? 75 yan at hindi na yan ibabalik sa Davao o sa kanya, no? Kasi pag sa Davao mo nalagay lahat yan, private army yan ng mga Duterte, no? Correct. So, puro Romel, baba lang ako para kung ang militar naman ang babawasan ng security. Okay. Baba ako para makalipat ako sa laptop para mas maayos. Dumating na si Ronald sa bahay niya. Sige, antay natin siyang maka-join. Yeah. Okay, habang inaantay natin si Ronald na mag-join uli sa atin, tuloy natin yung discussion, Mogs, no? Sa nakarang sona ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na dinescribe niya ang kanyang war on drugs. Ito yung exact words niya. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the 8 E's of effective anti-illegal drug strategy. Extermination is never one of them. Although laudable yung promise niya na hindi kasama ang pagpatay at extermination, which yun niya sinabi mo, no? Isang sampal din sa nakaraang sa polisiya ng nakaraang administrasyon, pero hindi entirely bloodless yung kampanya ng current administration laban sa illegal na droga, kasi nga under sa study ng DAHAS, multi-sectoral project ng UP Third World Study Center, nakamonitor na sila ng 727 deaths under the Marcos government as of July 15. Pero considering naman yun na 12,000 deaths ang inimbestigahan ng ICC, no? Mogs, pagdating sa issue na yan, malaking improvement na ba yan sa tingin mo sa kumpara dun sa mga nakaraang sa nangyayari nung nakaraang administrasyon na halos araw-araw may patayan kang nababalitaan na nanlaban ng dahil sa issue ng droga? Aba, alam mo, no, sa 2 taon na panunungkulan ni Pangulong Marcos, kung may 727 na namatay sa drug war, sa panahon ni Duterte, first 6 months pa lang, 3,000 na ang namamatay, no? So talagang malaki ang diferensya, no? Siguro ang problema rito dapat sigurong tundukan na ni Pangulong Marcos ang sinasabing drug war. Dapat siguro tawagin na itong ibang pangalan, no? Hindi na drug war, no? Siguro
para mabago ang persepsyon na may nangyayari pang tokhang sa ating mga lipunan, dapat sigurong baguhin na ng Pangulo ang kanyang kampanya laban sa illegal drugs, no? Pero tayo ay natutuwa rin dahil pilit niyang binabawas ang patayan, no? Sabi nga niya, hindi extermination ang kanyang focus, no? Kundi rehabilitation at medical help, no? Doon sa mga nalulung sa droga. Pero ang isa pang dapat na pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo ay yung tinatawag na supply reduction, no? Ang ibig sabihin, sana mas maigting ang kampanya ng ating kapulisan upang bawasan ang pagpasok ng mga supply ng droga sa ating bayan. Kasi bago tong SONA ng Pangulo, no, maraming report tayong nabasa na may mga ilang kilo o tonelada ng shabu ang nakitang palutang-lutang diyan sa mga baybayin ng Ilocos at Pangasinan, no. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang smuggling ng droga sa ating bansa. So, yan dapat ang pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo para mabawasan ang supply na kumakalat sa ating bayan. Ronald, ang napag-usapan namin ni Mogs dito, yung sinabi, ang claim ni Pangulong BBM sa kanyang SONA na bloodless ang kanyang war on drugs. In fact, finact-check ko ng Press One at hindi nga entirely bloodless kasi may 727 deaths recorded na under the Marcos administration pagdating sa war on drugs, in relation sa war on drugs. No? Malaking improvement naman yun. Kumpara dun, sabi nga ni Mogs, first 6 months pa lang, nakaka-3,000 na. Diba? Ng 6 months ng Duterte administration. Pero ang isa kong gustong i-highlight dito is dahil war on drugs din naman ang pag-usapan, walang na-mention sa SONA pagdating sa ICC. Tingin ko ay ito ay consistent do sa mga previous positioning niya. Di ba, Mogs, na ang sinasabi niya, kaya hindi siya magko-coordinate with the ICC dahil meron naman tayong functioning judicial system. Inulit niya uli yan, yung functioning judicial system sa kanyang SONA kahapon. Pero hindi naman niya binabago yung kanyang posisyon at yung posisyon ni Secretary Remulla na pwede nang pumasok ang ICC as tourist. As tourist. No? Hindi pa rin niya binabago yon, no? Bagaman, posible rin na gusto niya kung sakaling papasok ang ICC at papayagan niyang i-implement yung international warrant, posible rin na gusto rin niyang gulati na lang ang mga Duterte. Dahil siyempre, kung ikaw ay baka mangyari uli dyan, yung nangyari kay Kibuloy, nakatakas, di ba? O nakapagtago. O kay Alice Goo, nakatakas o nakapagtago. Siyempre, kung lalo na yan, napaka-importante ICC, dapat sosurpresahin mo yung target, di ba, ng ICC. Kaya posible rin yun na hindi kaagad niya ina-announce para hindi magkaroon ng pagkakataon para makatakas yung mga Duterte. At mahalaga rin na talagang halimbawa ngayon, alam naman natin, Mogs, na nagsisimula ng palitan yung mga tao, yung mga loyalist ni Digong na mga pulis sa Davao, no? So, makikita mo, may kaunting galaw, may kaunting movement, no? Sana ito ay magtuloy-tuloy na para papasukin yung ICC. Lalo na, mismo sa mga surveys, tumataas naman sa ating populasyon yung na-appreciate yung pangangailangan na papasukin ng ICC at i-serve yung warrant. At speaking of surveys, no, kasi kanina napag-usapan natin yung self-rated poverty, yung survey din ng tumataas ang mga Pilipino mas nagugustuhan ang cooperation natin with the ICC, at maraming Pilipino ang nagugustuhan yung stand ng current administration pagdating sa West Philippine Sea. Kaya nasabi mo nga, Ronald, no,
Si Mogs din, sinabi kanina, nag-standing ovation lang, nagising yung buong batasang pambansa nung 2 punto lang pagdating sa Pogo at sa West Philippine Sea. Pero isang malaking bagay din siguro na i-highlight natin dito at in continuation dun sa topic natin last week, na-feel nyo ba dun sa may Pogo nga itong sa SONA, itong speech na to is talagang explicit na yung break ng Marcos Duterte tandem, aside doon sa hindi na nagpakita si VP Sara at yung dalawang Duterte loyalist senators na si Bongo at Bato de la Rosa, doon sa mga policies na ni-reverse ng Pangulong Bongbong Marcos at sa mga policies na gusto niyang tahakin, nakita niyo na talaga na wala na talaga ang unity at hindi na nagtagal ang Marcos Duterte relationship. Tama yan, Romel. Nabanggit nga ni Mogs yan mas comprehensively. Pero yung hindi pa nabanggit ay kahapon, isinabay ng mga Duterte yung paglabas ng pulburon video. Yes. No? At kahapon at saka nung weekend, nagparally sila sa EDSA Shrine at saka sa Liwasang Bonifacio. Medyo nilangaw lang nga. Pati yung kanilang pulburon video ay nilangaw din. Nagsayawan lang sila sa Los Angeles, dyan sa inyo. No, dyan lang sila. Pero dito ay walang traction. Kung hindi pinatulan ni Abalos at saka ni Gibo, baka hindi naman lumabas sa media. Lumabas siya sa media dahil sinagot ni Gibo at saka ni Abalos. Dapat hindi na nila sinagot. Dahil mukha naman kasi deep fake yung inilabas, di ba? Hindi naman siya very compelling. Ang problema, nailabas siya sa media dahil nga sinagot nung dalawang primos inter pares, yung Secretary of National Defense at saka yung Secretary ng DILG. Dapat ang ginawa nila dyan, kumuha na lang sila ng very minor government official na yun na lang ang pinasagot nila. Hindi na sila. Dahil yung OPS. Ang labanan kasi ang labanan diyan sa political communication, wag kang magdepensa. Wag kang maging defensive. No? At buti na lang ginawa nila, naglabas din sila ng AI na yung same video na inilabas nila ay binago nila yung muka, ginawa nilang si Digong. No? Parang to show na andaling gawin na deep fake o cheap fake nito. Yun yung okay. Pero dapat din nila sinagot yan Dahil wala naman talagang traction, di ba, Mogs? No? Wala. Hindi kinagat. Tsaka, according sa mga mga cocaine users, at nakikita rin naman natin sa mga portrayal nito sa mga movies at mga TV series, hindi naman ganoon ang pag-consume ng cocaine na parang pinukutsara. Ni-reverse ang tawag ko nga ron, reverse kulangot. Kasi nilagay sa ilong hindi siningot Sabi ko, baka nga talaga pulburon lang yun. Diba? Ito yung matagal na nilang pinagyayabang. May valid point yung isang nabasa ko sa social media, which I think really speaks more about the Dutertes than about the Marcoses. Kasi, di ba, sa kanila rin naman ang galing yung fake sex video ni Senator Laila de Lima, yung fake sex scandal ng mga anak ni dating Vice President Leni Robredo. Ito, may fake na naman. So, sino nawawalan ng kredibilidad? Kasi sa akin talagang ang pangit ng timing So, talagang, yun nga, tama sa'yo mo, Ronald, naghahanap ng pansin. Pinansin. Siguro, ang meron pang isang kasamang issue dyan, Ronald, no? Kasi na-interview si Pangulong Duterte at sinabi niyang para matuldukan itong issue ng video, no? Na lumabas sa may isang rally sa California, dapat daw magpa-drug test itong si Pangulong Marcos, no? Pero nakalimutan ata ni Pangulong Duterte na nung siya ay Pangulo, tinanggihan ito ni Harry Roque at sinabing walang pwedeng mag-utos sa Pangulo na magpa-drug test. So bumabalik lang yung banat nila, no? So mabuti pa siguro
manahimik na lang si Paolo Duterte. Lalo na, ang unang nag-announce nung nilabas ni Maharlika na Podboron video ay si Mr. Supranational. No? Si Harry Roque, siya yung unang nag-announce eh. Oo nga. Panoorin nyo itong ito. Kaya talaga naghahanap sila ng trigger, Romel eh. Meron silang gusto na ma-trigger. Kaso, ang nangyari, parang naging supot. Wala, parang watusi eh. Yung gusto nila pasabugin, no? Parang watusi ang nangyari. No? Sila yung natitrigger actually. Parang nasa may, yun literally nasa echo chamber. Sila yung nagbubulahan eh. Oo. Ang problema, nilalangaw. Kaunti lang ang sumama sa mga rally nila. Kaunti. Yung mga fans lang ni Mogs, mas marami pa ron eh. Kung kayo tatanungin, walang panama yung fans ni Mogs sa mga fans mo, Ronald. Yung last episode natin. May dalang Mansanas. Hindi live eh. Hinahanap pa rin si Mansanas, Ronald Llamas for Senator, di ba? Yun yung may asin pa talaga. Uso ngayon ng mga kontrabida eh. Pero Ronald, meron pala akong dating na klase nung college na napanood yung interview nyo kay Christian Esguerra, no? Bilib na bilib sa'yo, kaya sabi kamustahin daw kita dahil paano mo na siya. Sino yung dating kaklase mo na yan? Abay, guro ito. Sabi mo, kamusta? No? Salamat naman at nadagdagan yung naniniwala sa akin. 13 na. No? Dati 12 lang, ngayon 13 na. No? Uy, nang dahil kay Ronald, tumataas ang ating subscribers ha. Nasa 43,500 na. Diba? Ang ating mga subscribers, dati ilan lang. Tapos dahil kay Kanyan, Mr. Pulitzer, no? Nagulat nga ako kagabi. Mas makamandag si Ronald. Nagulat ako kagabi, yung kay Christian Esguerra, mahigit 2 oras. Pasadong 12:00 kami natapos kagabi. Paggising ko ng umaga, 180,000, no? di ba? Wala pang 10 oras. Sabi ko, may nagtsatsaga pa ng manood ng ganung kahaba. Di ba? Hanggang 12:00 pa 'yun. Hanggang 12:00. Tayo nga 7:00 lang hanggang 8:00 ng gabi. How much more? Kung gawin kaya nating 7:00 hanggang 12:00 ng gabi. dapat Romel, kumanta tayo rito dahil doon kay Shelo, kumanta ako eh. Oo nga. Sayang wala si Shelo ngayon eh. Sabi ko nga, next time pag nandito si Shelo, ikaw ang kakanta, tapos si Shelo ang tutugtog ng saxophone. Tapos si Mogs ang magbibigay ng grade. Mala America's Got Talent. Si Mogs ang pipindot ng golden buzzer. Hindi, si Mogs yung sasayaw. Yung budok. Yung sasayaw. No? Kami yung kakanta. Tapos ako magtatagay. Medyo maganda rin yung nangyayari dyan ngayon. Romel, umatras na si Biden at last. Nako, sobrang ingay dito. Sabi ko nga sa may isang post ko ibang-iba yung ibang-iba yung character ng US politics pagdating sa Philippine politics. Even pag nakikinig ka sa mga diskurso nila pagdating sa bakit ito yung iboboto, bakit hindi ito iboboto. Politically mature ang US pero nakakalungkot lang yung yung kita mong obvious bias ng ibang mga media networks pagdating sa isang particular candidate. Diyan sa Pilipinas, outright, masasabi natin yan, isang network lang ang isang news organization lang yung sobrang ang bias pagdating sa isang politiko. Pero dito sa US, may kita mo talaga kung sino yung kaliwa, sino yung kanan Talagang klaro yung mga ideologies nila. Pero yung ideologies kasi hindi kagaya sa Pilipinas Ang political party naka-angkla doon sa popularity ng presidential nominee nila, ng leader. So kahit na ano pang ipangalan mo diyan, nakasalalay doon sa sa leader. Pero dito kasi kahit sinong leader pumasok, nandoon yung ideology nila. Pag sinayang conservatism, Republican siya. Pagdating sa liberalism,
democratic yan. So ganun kaklaro yung usapan nila. Kaya naisip ko nga nanonood ako, nakakalungkot bakit hindi ganito sa Pilipinas. Hindi issue-based ang pinag-uusapan eh. Tapos, lalo na yan, pagdating sa mga SONA, di ba? Every time ka na nakikinig ng SONA, taon-taon ginagawa namin ni Mogs tong SONA analysis dito sa podcast eh. Taon-taon sinasabi natin na wala na naman, puro na naman usual. Di ba usual eh? Usual na press release na ginawa ko to, nagtagumpay tayo sa ganito. Pero alam naman natin yan, Ronald, ako nagtrabaho ko sa public relations na matagal-tagal. Minumute mo yung mga kakulungan mo. At lalong-lalo na huwag mong babanggitin yung mga kapalpakan mo. Kasi nga, ang habol mo rito is puriin mo ang sarili mo. At yun ang i-highlight mo, doon mo gawin ang storya. So, ang hanap natin dito, yan, nasimulan na natin, pagdating sa analysis, ano yung hindi sinabi at ano yung iniiwasan? Kasi alam natin, nandun ang problema. At yun nga, di ba? At least, to be fair kay Pangulong Bongbong Marcos, nung sinabi niya na yung numero ay hindi nararamdaman ng sikmura ng mga Pilipino. So, ano sa tingin ninyo, Ronald Mogs, ang mga kailangan gawin ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos in the next 3 years, sa half ng kanyang remaining term in office, para ma-address yung mga immediate concerns ng mga Pilipino domestically? So, okay, na-address na yung West Philippine Sea. I think we can move on from that. Maganda ang tinatahak niya, maganda ang mga naging solusyon niya dyan. Na-address na yung POGO, which is a national issue concern. So, ano yung mga, hindi klaro yung plano pagdating sa agriculture, hindi klaro yung pagdating sa issue ng job creation, hindi klaro ang policy natin pagdating sa pagiging climate resilient, di ba? Hindi rin klaro ang solusyon pagdating sa job creation. Tatlo yung dapat maging factors, no? Tatlong factors. Una ay yung mga lumabas sa survey na concern ng mga Pilipino, mga gut level issues. Una ay inflation, especially food inflation. Ikalawa ay wages. Yung hinihinging 150 na kakarampot, ang binigay lang 35, no? Ikatlo ay yung usapin ng trabaho. Ang sabi ng gobyerno, hindi, okay naman ang ating employment, tumaas. Ang hindi nila binanggit yung underemployment. Dito kasi sa atin, Romel, magtrabaho ka lang ng isang araw sa isang linggo, you are considered employed. Right. Oo. Ibig sabihin, kahit sumasahod ka lang ng apat na araw sa isang buwan, you are considered employed. Paano ka naman mabubuhay noon, di ba? So, medyo distorted yung concept natin ng employment. At ikaapat, yung usapin ng corruption. Right. Yun yung lumabas dito sa mga recent surveys, no? Ikalawang factor na dapat i-consider, ano ba yung binanggit nung second SONA? Ano ba yung promisa nung second SONA? Halimbawa, ipapakulong ang mga kartel, ang mga hoarders, ang mga smugglers para itong problema sa inflation ay ma-mitigate o mabawasan. Meron ka bang nabalitaan na nakulong? Itong nakaraang isang taon. Wala naman, di ba? So halimbawa yan, no, na yung mga promisa mo nung second SONA, na-deliver ba? Ang isang highlight mo doon sa second SONA mo, yung Maharlika. Nasaan na yung Maharlika mo? No? Nasaan na? Narinig lang natin yung gustong sahod per month nung head ng Maharlika. Diba? 2.5 million. Take home lang yun, ha? Wala pa ibang benefits. Diba? Wala pa yung mga bonus, mga allowances. So nasaan yung 50 billion na kinuha mo sa Land Bank? Yung 50 billion na kinuha mo sa DBP? Ano na nangyari doon? Di ba? So yun yung mga halimbawa, yung second variable, second factor. Itong mga promisa mo nung nakaraan na SONA, no? At ikatlo, yung mga sabi mo nga hindi nabanggit. Halimbawa, yung climate change, no? Halos maguguho na yung buong mundo, wala ka man lang nabanggit tungkol sa climate change. Ito, bumabaha na naman dito. Konting ulan lang, di ba? Wala ka nabanggit sa climate change, di ba? So, halimbawa lang yan. Halimbawa, nasabi mo na tayo yung fastest growth rate sa rehiyon. Bakit tayo nalampasan ng Vietnam? Tama. Kung mas mabilis yung ating growth rate sa... Ibig sabihin,
Iba yung mga batayan sa kaunlaran. Halimbawa, comparative advantage. Yun yung ikatlong factor na gusto ko i-discuss. Yung comparative advantage natin, hindi nag-i-improve infrastructure, no? Hindi nag-i-improve yung corruption. Hindi nag-i-improve, di ba? Education, lalong nagde-deteriorate, lumalala. Sa World Bank report, tayo pinakamataas sa learning poverty. Habang ang Vietnam, isa sa pinakamababa sa learning poverty. So, talagang nilampasan nila tayo kahit mas mataas yung ating growth rate. Diba? Dahil comparative advantage. Energy. Ang Vietnam may surplus of energy. Tayo may deficit. At hindi lang yun. Tayo pinakamahal ang kuryente sa rehiyon. Sino mag-i-invest dito? Correct. Sino mag-i-invest dito? Diba? So, yan yung mga sinasabi natin na comparative advantage. Yan yung ikatlong factor. So, yung una ay yung lumalabas sa mga survey na gut level issues. Yung ikalawa ay yung promisa mo no nakaraang State of the Nation. At ikatlo, yung mga comparative advantage na baliwala yung lahat ng sabihin natin about growth rate, about interconnectivity, about irrigation, about agrarian reform, kung yung ating comparative advantage ay malayo sa ating mga neighbors. Kaya kung hindi magbabago yan, sigurado ko, Romel, lalampasan tayo ng Cambodia at saka Laos in the next 5 years. Bago kukunin yung opinion ni Mogs pagdating sa Asia na yan, mabuti na highlight mo yung Cambodia at Vietnam kasi nga, hindi tayo nakaka-attract ng mga direct foreign investment sa bansa. Yung manufacturing natin, as in, mababa pa rin, no? Walang pupunta sa atin. Kasi nga, tama yung point out mo, Ronald, mataas pa rin ang cost ng electricity dito sa Pilipinas and hindi pa rin na-address yung issue ng corruption and red tape. Ang hirap, hanggang ngayon, ano pa rin hanggang salita pa lang yung ease of doing business I think ang meron lang ease sa atin, yung ease of making political promises. Hanggang ganun lang. Sige, Mogs, ikaw naman, ano sa tingin mo yung mga... Dagdag ko lang sa sinabi ni Ronald, no? Na alam mo, isa pong problema ng ating bansa yung interconnectivity, no? Kasi yung internet natin mababa ang penetration at napakabagal, no? At mahal. Pumunta ka sa Singapore, no? Maski sa Cambodia, ang bilis maka-connect sa internet. Pag nasa kalye ka, ang daming wifi, no? Sa atin iiyak ka na, hindi pa lumalabas yung internet mo no? So, isa sa mga problema din natin yan, kuryente, internet, at infrastruktura, no? Right. Yung pagtapos lang nung MRT7, taon-taon nang na-delay, no? Yung interconnection ng LRT1 at LRT3, no? Hindi pa rin mas seamless, no? At pati yung extension ng MRT3 dun sa Cavite ay hindi pa rin tapos, no? So hangga't di naayos, no, ang ating transportasyon, no, ang ating internet, mahirap siguro maka-attract ng investor, no? Isa pa, yung ating modernization ng jeepney. Urong-sulong ang ating gobyerno, di ba? Ngayon hindi naman daw nila ipatutupad yung pag-aresto sa mga jeepney kasi hindi pa ready yung ruta na kanilang ginagawa, no? So ano ba to? Masyadong magulo, confusing ang ating mga polisiya, kaya siguro isa sa mga factor ng ating ng ating mabagal na paglago ng ekonomiya, itong mga si Mogs naman nawala. Atay natin Dagdagan ko, Romel, yung binanggit ni Mogs. Lagi ako high blood dahil halos linggo-linggo nawawalan ako ng internet. Linggo-linggo. Hindi buwan-buwan, linggo-linggo. Tapos balak kong papalitan yung aking internet dahil buisit na ako. Alam mo, ako pa yung pagbabayarin ng 6 na buwan, no? Pagbabayarin pa ako. Kasalanan nila na kaya gusto kong lumipat sa iba ay dahil linggo-linggo nawawala yung aking internet.
Ang dami ko pa namang Zoom. Tapos Oo nga. magpapayarin ako ng 6 na buwan para daw pwede ako lumipat. Oo No? nga. Yung traffic, kahapon, lagari ako. From Rappler to TB5, from TB5 back to Rappler. Magkapit-bahay lang yun, ha? Oo nga. Magkapit-bahay lang. Alam mo kung gaano katagal ako bago makalipat sa Rappler? 1 oras. No? 1 oras. Sa estansya lang yun, ha? Oo nga. Sa estansya. Tapos yung TB5, nandun lamang sa... Naku. Pioneer. Pioneer lang. 1 oras para ako makaabot, no? So traffic, yung internet, no? Kaya talagang hina-high blood ako na doble ko yung amlodipine ko dahil sa ulo ko Sabi nga nila, Ronald, dapat 1 apple a day to keep the doctor away. So, kumain ka ng mansanas. Oo nga. Total, yun naman ang pangalan mo Speaking of connection and internet, at saka infrastructure, di ba, wala rin klarong plano pagdating sa pagpapaganda ng ating mga airport. Bumalik uli yung, di ba, yung BOT transfer, build operate transfer, tsaka yung PPP, yung private partner, public private partnership. So, ganyan na rin mangyayari ata sa NAIA, no? Pero habang hindi pa na-finalize yung mga plano pagdating sa mga ganyan, tingnan nyo, itong NAIA na naman, di ba? Parating na sira yung aircon, na ngayon naayos na uli, at tapos naapektuhan pa tayo ng global IT outage. So, wala na bang makikitang magandang solusyon dito, Mog, sa problema natin dahil na sa public transport natin na nakaka-apekto na rin sa tourism natin? Alam mo, mahirap na mag-improve yung ating internet connection kung ang ating service provider ay 2 kumpanya lang, no? Wala kasing competition Duopoly. Gaganda ang serbisyo, no? Itong 2 nagkukutsabaan pa, no? Kaya ang ibig sabihin, para may monopolyo, no? Duopoly yung nangyayari sa ating internet, sa ating telecoms, no? Kaya mahirap. Naalala ba nung panahon nag-iisa pa lang ang PLDT sa ating bansa, no? Noon magpakabit ka ng telepono, abuti kang 2 siyam meron pang party line, di ba? Napakabagal ng serbisyo, no? Ngayon, sa PLDT, sa Globe, may internet sila, pero pagka nasira internet mo, nawala ka ng internet, ang tagal bago may restore. bago maservisan yung internet mo, iiyak ka muna, no? Ibang bansa, mabilis yan Hindi na problema yung internet na problema, no? Kaya tingin ko, mahihirapan mag-attract ng investor ang ating bansa hanggat hindi na solusyonan ang infrastructure, ang telecom, ang power, at ang mga utilities, no? Kasi ngayon, pati utilities, yung mga tubig, nagtataasan na rin, no? Ang singil. Okay lang sa Metro Manila, pero sa probinsya, sobrang maningil yung mga utility companies, no? Na private, no? So, talagang napakahirap, no? Isa pa, yung problema sa right of way, no? Right. Minsan, dahil dyan, bumabagal ang project ng gobyerno, no? Dahil marami nagsasamantala dyan sa right of way project na yan. Grabe Mogs yung ating yung pass-on provision sa ating utilities, di ba? Yung ipapasa dun sa mga consumers, yung gastos, yung lugi, yung ng mga company, imbis na sila yung mag-absorb, sa atin ipapasa. Kaya buisit ako, nitong nakaraang 6 na buwan, nagdoble yung kuryente ko. Hindi naman nagdoble yung aking aircon, yung aking TV, aking equipment. Yung, di ba yung, alam mo niloloko ka Di ba? Alam mo niloloko ka, alam mong inaabuso ka, tapos wala ka masyadong magawa. Di ba? Pag ganyan, magiging terorista ka talaga no?
Diyan, ang masama pa dyan, Ronald, no? Yung tinatawag na pagnanakaw ng kuryente, no? Kasi may maraming magnanakaw ng kuryente. Hindi lang sa mga depressed areas na may mga jumper. Kundi may mga malalaking kumpanya nagnanakaw ng kuryente, di ba? Ngayon, yung nawawalang revenue sa mga utility companies, binabawi nila sa akin, no? Na-divide nila sa consumer. Kaya lumalaki ang ating bill. Yan yung pass-on provision. No? Yan yun. Sa atin ipapasa. Di ba usually kapag SONA, sasabihin ng Pangulo, ito yung mga kailangan kong batas na mapasa sa taon na ito para ito yung ma-hit natin yung pinapangarap natin o yung mga target nating sinet. Of course, it follows na yung annual budget. Pero wala tayong narinig, no, kung ano yung mga kailangan ipasang batas. Ito nga narinig. Wala. Priority bills. Wala priority bills. May POGO. Sinabi na ng Pangulo na ibaban ang POGO. Pero syempre, kailangan mo rin, yun nga sinabi ng isang napanood ko kanina sa TV Patrol, kailangan pa rin ng enabling law para yung next administration, kung biglang maging pro-China itong next administration, matatagalan siya bago niya malegalize uli ang POGO. Kailangan gumawa sila uli ng panibagong batas. So, hindi rin naman nabanggit. So, ang mga congressman na may nag-file na ng resolution kagad na or bill para iban ang POGO. Ang Makabayan Block, ginawa na yan sa Kongreso, di ba? Na hindi naman pinansin until ngayon na nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos at bigyan nag-standing ovation tong mga congressman. Mga kasamahan niyo dyan sa Kongreso nga, nag-file ng bill, hindi niyo naman pinansin. So, hopefully, mapasa nga itong batas na to. No? Pero, yun nga, walang narinig. No? Kung ano yung legislative agenda natin sa susunod na 12 taon. 12 buwan. Tama. On a different topic, Romel Mogs, medyo nawirduhan ako dun sa, bagaman nag-standing ovation yung mga nanonood sa SONA dun sa kanyang binanggit tungkol sa West Philippine Sea, na hindi ito kathang-isip, no? We won't waver na ipaglaban ito. Medyo may binanggit siya for the first time yung salitang de-escalation. No? Mogs, ano ba ang ating ide-de-escalate? Tayo yung pinasok eh. 'Di ba? Tayo yung pinasok sa bakuran. Ano yung ating ide-de-escalate? Ide-de-escalate natin yung dinadalang pagkain sa BRP Sierra Madre. Ide-de-escalate natin yung mga supplies para hindi gumuho yung Sierra Madre. Hindi ko maintindihan yung de-escalation na sinasabi ni President Bongbong Marcos, no? Dahil ano ba i-de-escalate natin? Alam mo, Romel, tingin ko ang sinasabi ng Pangulo gusto nang mabawasan ang violent incidents na nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi nakita natin noong June 17 na inatake ng mga Chinese Coast Guard yung ating Navy. Dala-dala ang mga palakol, kutsilyo, at binutas yung barko, no? So siguro natakot ni Pangulong Marcos. Tayo ginawa ng violence. Pero hindi ko alam kung paano mo de-escalate kung hindi naman ikaw nagsisimula ng gulo. Exactly. Diba? Exactly. Tayo yung nasa receiving end, no? Kasi yung Chinese ang gumagawa ng gulo, no? Lagi na din ating resupply mission, no? Lagi lang hinaharas yung ating mga mangisda. So, paanong ibig sabihin ng de-escalation dyan sa sinasabi ng Pangulo? Hindi ko rin maintindihan. Baka kailangan bawasan yung napuputol na daliri. Pabawasan, no? Yung napuputol na daliri, no? Tapos ngayon, di ba, Mogs, ang sinasabi, meron daw na arrive na agreement. Di ba? Na ayaw pa nilang ilabas kung ano yun. Nauna ang China, inilabas eh. Ang sinasabi ng China, yung agreement na yun, hihingi tayo ng permiso sa kanila. Di ba? At inuuntab nila. Naunahan eh. Di ba sa ganyang agreement kasi, mahalaga ang trust.
paano mo pagkakatiwalaan yung mga yon? Kaya nga ang tanong ko kanina kay Yusek Malaya. Kasama doon, yung monitor nila yung resupply. Oo, kaya nga tanong ko kanina kay Yusek Malaya sa Storycon. Yusek, paano sabi kasi niya, optimistic siya dito sa agreement na ito. Sabi ko kay Yusek Malaya, Yusek, saan ang gagaling ang optimism mo? Saan ang gagaling ang optimism mo? No? Bigla naputol. Hindi ko alam kung sadya, pero naputol, nawala yung internet. No, pero yun nga yung tanong ko, Ronald, sa tweet ko Sabi ko, bakit yung may-ari ng property ang magpapaalam sa squatter para ayusin niya yung kanyang property. Diba? So, by doing so, baka gamitin sa atin yan ng China. Baka sabihin na, tingnan, ina-acknowledge nyo. Nagpapaalam kayo sa amin So, ina-acknowledge nyo yung authority namin over that property, over that territory. So, I think isa rin to sa dapat busisiin ng Senado at Kongreso. And by the way, I would like to publicly acknowledge yung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros sa investigation sa Pogo. At kung hindi dahil doon, hindi mapuput into the national spotlight ang ginagawa ng Pogo at hindi aabot sa puntong ito na outright ibaban na ang Pogo. Na ngayon ay tinatawag sa IGL, sa tawag na IGL. Pero sabi naman ng PAGCOR kanina lang, they're one and the same. Tama. Pero alam mo, isa sinabi ni Ronald, dapat sigurong i-close ng DFA kung ano man yung napakasunduan noong July 2. Para malinaw na magkasingilan tayo kung saaling may violation, no? Amen. Kasi kung mas malinaw sa lahat at alam ng publiko kung ano yung napag-usapan at ano yung napakasunduan, mas madaling ma-resolve ang problema na yan, no? So, sana naman, makinig ang ating pamahalaan at i-disclose publicly kung ano yung napag-usapan dyan sa July 2 meeting ng China at ng Pilipinas. Lalo na, Mogs, na kinondena nila yung secret agreement ni Digong. Baka masabihan din sila, may secret agreement din pala kayo. Di ba? Bakit ayaw nyo ilaltad kung ano yung kasunduan dyan, di ba? Lalo na sa Pilipinas, eventually, lalabas naman yan. Wala naman na itatago rito Lalo na itong mga katulad nila Romel at saka nila Manny Mugato, ang kukulit nito mga to, talagang hahanapin yung mga nakatago na mga ganyan no? Nung July 8, no? Noong July 8, nagpirmahan yung Japan at ang Pilipinas ng RAA, yung Reciprocal Access Agreement. Abay, sabi ng Pilipinas, hindi pa raw available yung agreement na para sa publiko. Pero pag tinignan mo website ng Tokyo, ng Foreign Ministry, nandun na. Nakaplasta na. Nakaplasta na. Parang itong Ayungin incident, di ba? Tahimik yung gobyerno for 3-4 days. Tapos eventually, naglabas si Bersamin ng misunderstanding at saka accident. Tayo, Mogs, ikalawang araw pa lang, alam na natin kung ano nangyayari, di ba? meron tayong sources di ba? Unfortunately kasi, Ronald, itong administrasyon na to, kagaya ng kampanya, masyado yung kanilang pagiging risk averse to the point na paranoid na sila even sa pagre-release ng information. Kaya tuloy, nauunahan sila. Pero yun nga, tama yung point mo Pero pagdating sa pulburon video, bilis. Nag-react agad. Depensa ka agad Oo nga parang alam mo na talagang, siyempre, marami maniwala Oo, pero kasi, yun nga, na-train tayo, no? Hindi ko naman sinasabi expert tayo, pero na-train tayo ng mga journalism training natin, even pagdating sa AI. Pag nakakita ka lalo na sa panahon ng AI ngayon, basta may nakita kang iisipin mo kagad totoo ba to? Ganun dapat ang may healthy level of skepticism ka pagdating sa mga ganyang klase mga bagay. Nung napanood ko, tinignan ko, sabi ko, okay, medyo kamukha, pero parang hindi siya. Pero nung ni-reverse ko langot, yung cocaine, sabi ko, ay wala, lokohan na to. Napagano na ako, lokohan na to.
Ang liit lang nilagay sa ilong tinamaan ka agad eh. Kaya ako natawa sabi ko, wala na, kalokohan to. Kaya pala matagal bago niya nilabas yung pulburon video kasi alam nila na papasa kaya to. May mga nakita nga akong comment, Ronald sabi niya, mamili ka raw kung hindi galing ng Divisoria, baka recto. Matawas. Matawas na. Pero sa political communication kasi, never be defensive. Diba? Never be defensive. Kung kinakailangan mo magdepensa, kumuha ka ng iba. Yung mga pasaway na katulad namin ni Mogs, yun yung kunin mo para magdepensa, di ba? Yung nothing to lose. Yung nothing to lose. Pero mo, ang nagdepensa, dalawang primus inter pares, di ba? Secretary of National Defense, Secretary of the Interior. Mga little president yung mga yan di ba? Hindi yan mga simpleng cabinet secretary. Sana ang pinagdepensa na lang nila si Gadon. Pwede pa. O nga, no? Yun. Total maingay din naman si Gadon. Para may silbi yung ugok, di ba? may silbi ingay niya. Parang patay na kuko parang lantang kulangot no? Walang nadudulot na mabuti no? Di ba? Well, ito yung ano pa yung may mga nagtanong sa akin, para saan pa ba ang SONA? Well, aside sa duty ng presidente, di ba? Sa Constitution. Pero yun nga ang nakalulungkot. Pattern na rin naman to, Ronald. Aminin natin, even sa United States, ang State of the Union Address, parating praise release ng nakaupong Pangulo. Pero I think ito rin yung magandang opportunity kasi kahit yung mga mahihirap, nagtatanong. Parang sinabi, di ba, napapansin na rin, kahit mga mahihirap, sinabi mo to noon bakit hindi mo sinabi to ngayon? So, maganda sanang, Romel, maganda sanang opportunity yung SONA para iwanan mo yung iyong marka. Yung uri ng leadership na meron ka at yung uri ng proyekto na gusto mong dalhin yung buong bansa. Halimbawa, si FBR, Philippines 2000, Tiger Economy. Paulit-ulit yan sa kanyang SONA, di ba? Philippines 2000, magiging Tiger Economy tayo. Di ba? Si ERAP, kahit hindi tumagal sa ERAP, meron siyang ERAP para sa mahirap at meron siyang walang kamag-anak, walang kaibigan, di ba? O yun pala, puro pala kamag-anak at saka kaibigan. Pero yun yung attraction niya sa kanyang base. Di ba? Yun yung kanyang attraction. Si GMA naman, merong bangkang papel. May bangkang papel, di ba? Alala niyo yun? Matatag na republika ba yun? Pero may bangkang papel siya na Strong Republic. Tapos meron siya nung Mang Pandoy. Diba, yung Mang Pandoy na sinasabi niya simbolo ng kanyang gobyerno na iaahon sa kahirapan. Namatay si Mang Pandoy, mahirap. Mahirap pa rin. Yung Strong Republic niya, yung kanyang state of emergency noong 2006 na nakulong ako. Nakulong kami ni Randy David. Yun yung state of emergency. Yun yung Strong Republic, di ba? Si Pinoy naman, meron siya nung kung walang corrupt, walang mahirap. At saka yung kanyang second SONA, wang-wang. Di ba? Yun yung konkretong manifestasyon ng impunity ng mga makapangyarihan, yung wang-wang. Nakarelate yung mga tao di ba? Yung ganun. Si Digong, ipapapatay ko kayong lahat. No? PI kayo. Na nangyari. Di ba? Pero si BBM, wala pang ganun Di ba? Wala pa siyang ganun hindi pa nakakagawa yung kanyang communication team ng ganung klaseng peg na pag-uusapan ka. Di ba? Right. So, yun yung kulang Dahil yung una niya ay medyo highfalutin Dahil ina-address niya doon sa unang SONA niya, international community business. Yung ikalawa naman niya, boring. Dahil yung ginagawa na talaga ng gobyerno, yun yung kanyang sinabi. Itong ikatlo, medyo may dating dahil sa Pogo at saka sa West Philippine Sea. Pero wala pa rin talagang narrative. Ano ba yung kanyang narrative? Ano ba yung kanyang political peg? Yun yung kulang.
Kahit dito. yung kanyang branding na Bagong Pilipinas, parang hindi Yeah. klaro ano yung magiging bago sa Pilipinas. Medyo flat medyo flat, Oo. di ba? Para Oo. tuloy Bagong Lipunan 2.0 lang no? Oo nga, di ba? Oo. Tapos binago pa yung Oo. hymn at saka May yung bago. panunumpa sa watawat, di ba? Binago pa. Lahat Na mismo yung kanyang cabinet hindi alam paano kantahin, di ba? lahat makita mo na ginagaya niya, ini-emulate niya yung ginawa ng tatay niya pero sa overall picture ba, even sa may branding sabog yung strategy. Kumbaga, iba yung ginagawa ng isang brand sa buong company. Parang, 'di ba, San Miguel Corporation, parang maraming brand pero alam mo nandun yung Kaya yung karakter ng kada brand. Romel Mogs, turuan nyo na para pag yung kikitain nyo, bigyan nyo na lang akong 10%. No? Hindi na siguro kailangan, Ronald, kasi sabi ng mga trolls nung in-upload ko yung merong isa Bocobo apelyido matagal nang matagal nang nagto-troll sa akin yun noon pa nakita ko na siguro hindi ko lang alam kung naalala niya ako pero tinawag ako Makabebe Boy kasi nandito raw sa US kasi ano daw ako nakikinabang daw ako mga traitor no nakikinabang daw ako sa bayad ng Amerika. Tinanong ko kung may pruweba siya tinuloy-tuloy pa rin gigil na gigil sa akin Kung alam lang nila kaya ka nagtatagal dyan, wala kang pamasahe pabalik. Kaya nga. Kaya ako naipit diyan palamunin ka dyan sa New Jersey. Pag hindi nila alam sumisimple ako gabi-gabi sa New York para mamalimos. Nandun ako sa Times Square. Tsaka issue din pala yan dito sa Amerika yung mga hindi lang yung immigration pero issue din dito yung mga native Chinese kasi alam nyo ba na isa sa mga problema nila rin sa illegal immigrants mga native Chinese. Magtataka ka kung maganda ang buhay sa China bakit nagpupuntahan sila rito sa Amerika at nag-i-immigrate. So maaring isa rin sa mga rason na maaring mga spies din yung mga yun, di ba, pupunta rito. So kahit sa Pogo natin ang daming nakapasok na walang proper work permit, di ba? Maraming mga raid na nangyari. So kasama na rin ba yan dahil sa pinasarado ang Pogo, i-deport sila? Baka mamaya sinarado mo lang yung Pogo pero hindi naman umalis yung mga mga Chinese workers, di ba? Well, mahirap ang sinasabi kasi baka mag-underground. Medyo usling pa ako, Romel Dahil lahat kasi yan mga Mandarin speaking Di ba? Yung Pogo kasi ang kita niyan sa mainland China Right. So, kung mag-underground dyan, madaling mahanap dahil total ban Ibig sabihin lahat ban Walang nuancing, walang gray area. Talagang black and white. Kaya kumbaga yung burden nandun sa mga mag-underground Pogo. Nakita mo naman yung mga buildings sa Bamban at saka sa Porac. Right. 45 buildings, parang Ortigas di ba? Paano mo yan itatago? Di ba? Paano mo itatago yung torture chamber? No? Pero yung pinakamahalaga dyan, dahil karamihan naman talaga ng nagpapatakbo dyan ay mga Chinese, Mandarin speaking, uusli yan. No? Pero ang kinakatakot ko, paano yung mga Pogo na hawak ng nasa kabinete? Ayan, halimbawa, paano mo, Mogs, paano mo itatago ang Covelandia? Island Cove. Di ba? Sobrang laki niyan Paano, ano yan? Saan mo ilalagay ang mga tao dyan? I-underground mo? Medyo mahirap Tsaka kitang-kita kasi. Di ba? Kitang-kita. No? Yan. Tsaka sa multinational, sa Paranaque. Maraming Pogo rin. Ayun, lalo na yun. No? Iinit ng husto yun. Di ba? May issue ng statement na si Cavite Governor Remulla na nabenta na nila yung lupa at wala silang kinalaman. Well, on the surface, di ba, totoo yun. Pero alam naman natin, kagaya ng yun sa isang, sa Porac ba yun? Sinabi rin ng mayor na, hindi ko alam, o kaya, hindi kami makapasok kasi bawal. Di ba, parang sinong pinagloloko nila na local government official ka, may local government code na naibigay sa yung authority to conduct the raids and inspection, hindi ka makapasok.
Diba sabi mo nga Ronald sa isang episode natin paano hindi nyo like sa building permit or sa fire inspection, pwedeng pumasok doon ng mga inspector kasi ng local government Hindi, tsaka sabi niya bawal pumasok. At saka yung libo-libong Chinese nationals, sino ba nagbibigay ng permit doon? Bureau of Immigration. Bureau of Immigration para makapasok. Ang una, under what? Nakanino pa yung Bureau of Immigration? Department of Justice. Sino ba yung head ng Department of Justice? Sino ba yung head ng Department of Justice? Yung nagbenta. Yung nagbenta ng Island Cove, di ba? Na wala na po silang kinalaman. Nasaan ba yung kapatid ng Secretary of Justice? Nasaan? Governor. Sa Pagcor. Director ng Pagcor. Director ng Pagcor. Member ng board. Di ba? Kaya ba na shampoo yan? Di ba? Ang daling makita di ba? Pinapahaba pa natin yung usapan Ganun ilang ikot lang sa plaza yan di ba? So, ito rin yung yung nabasa ko sa mga reactions online is I think nakakapagod na rin isipin at tignan na itong mga congressman na pumalakpak doon sa mga polisiya na nakarang administrasyon, sila nga rin ngayon ang pumapalakpak sa reversal ng mga polisiyang sinuportahan nila. Tama, correct yan, Romel. Kaya tatanong ko nga sana kay Mogs Mogs, nabilang mo ba yung mga tumayo doon sa mga nag-standing ovation nung binanggit yung West Philippine Sea, pero nag-standing ovation din kay Digong, no? Nung sabi niya na walang kwenta yan, yung UNCLOS victory na yan, isang pirasong papel na dapat itapon sa basura, di ba? Di ba? Sobrang hipokrito rin. Balambingan. Pero ayun nga ang problema rin sa ating mga botante Ronald Mogs. Kahit na may record sa YouTube, hindi kagaya ng mga SONA nila Cory at nila FBR noon pag pinalabas sa TV, okay, tapos na. Pero pagdating ngayon dahil nga may internet, social media, mapapanood natin parati. Unfortunately, yung mga local voters natin, babalik at babalik sa issue ng something parochial, something ordinary. So kahit ano yung pinag-usapan sa SONA, something yung direkta sa sikmura nila uli ang pag-uusapan. So, I think sa darating na 2025 election, ang usapan pa rin dito is sana yung mga issue nga na directly makaka-apekto sa kanila. Pero nakikita nyo naman sa survey, di ba? Although maaga pa, pwede magbago ang ihip ng hangin, pero lumalabas sa survey, sabi ko nga nakakalungkot kasi consistent sa lahat ng survey, Pulse Asia, na Okta, ang sa Oculum, inaantay ko lang kasi lalabas na anytime soon. Pero I think hindi rin masyadong magkakalayo yun. Parang sabi ko nga, ang mga kapwa natin Pilipino bumoboto na parang pumapasok lang sa kanilang grocery store. Kung ano yung naalala nilang brand name, yun ang pipiliin ng hindi na nag-iisip. Tama. Correct. Halimbawa, yung number 1 sa Senado, last election, hindi siya tumayo nung binanggit yung Pogo. Nung nag-standing ovation, si Robin Hood nandun. Nakaupo, hindi tumatayo. Kasama niya si Joey Salceda. Joey Salceda, hindi rin tumayo. Isa rin pro-Pogo yun Pro-Pogo yun. Kaya at least kita mo na yung mga dapat hindi iboto, di ba? Number 1 yun sa Senado. No? Number 1 sa Senado yun. No? Kung sakali yung idol mo, Romel, tatakbo, si Mr. Supranational, no? Dapat patakan ng Pogo sa sa puwet. Ay, wag na sa puwet. Masagwa no? Sa noo na lang, sa noo, no? Sa noo na lang. Hindi ako makadagdag ng comment, baka mamaya tayo. Ma-censor tayo. Hindi ako maka-follow up ng sagot Sisihin mo na lang yung guess mo. Ay mo, guess ko lang ho yan, no? Hindi ko napigilan, no? Talagang walang hiya ho yan, no? Ang initials pa naman niya, akala mo human rights no? Kung ano-ano pang
kung ano tuloy yung mga sinabi mo, kung saan titirahin, tuloy kung ano ng mga images na pumasok sa utak ko. Ikaw talaga. Sayang, di tayo live. Baka nagtatampo yung guest natin, mga nagko-comment sa atin ngayon. Hindi sila nababasa. Para masaya ka naman dyan sa New Jersey, di ba? Para masaya ka naman. Gumaganda uli yung weather dito. Kahit mga ambon, hindi na ganun kainit. Para sa mga Amerikano kasi, yung 32 degrees Celsius, mainit na sa kanila. Sabi ko nga sa mga Amerikano dito, ang 32 sa Pilipinas everyday, hindi summer. Tulaw yung mga yun, no? Oo nga, init na init na sila. Nga ako. Init na init sila eh. Nung nandiyan ako, kailan ba yun? 2 weeks ago, di ba? Nung nandiyan ako, init na init sila. Natatawa nga ako, tinitingnan ko yung mga Amerikano, init na init, pinapapawisan kami. Hindi ko rin kayo pinagpapawisan. Mainit, pero hindi ka pinagpapawisan. Pero sila, tumatagak na kang pawis sila. Chill lang. Chill lang. So, anong mga aasahan natin sa mga susunod na mga panahon, Manny Mogs and Ronald, pagdating sa policies na gagawin ng gobyerno after the SONA? Kasi napanood ko kanina sa policy statement ni Senate President Cheese Escudero, ito yung first niya talaga na magpe-preside siya sa regular session. Parang gusto raw niyang isang tabi muna yung mga legislation na medyo magkakaroon ng matinding bangayan sa usapin na magpapabagal sa legislative process. Very specific, sinabi niya yung charter change. So, malungkot ang dakilang Robin Hood kasi nga, nagpapadagdag pa siya ng senador eh. So, charter change siya kailangan dyan. 54 daw, 54! Kasi ang rason niya, totoo ba yung sinabi niya? Kasi malaki raw masyado yung Senate building, yung bagong Senate building, kaya kailangan dagdagan ng senador. Pero may positibo yun, Romel. Dahil number 54 kasi ako sa ratings, so papasok ako. Sabi na nga ba? Papasok yung akin 0.6. Sasabi ka doon, papasok din yung paborito mo, si Mr. Supranational. Oo. Magkakabangayan kayo niyan. Hindi, sisiguraduhin ko, lalampasan ko siya. Yun ang diba? Mas mataas pa yung sa survey, mas mataas pa yung rating mo yata kaysa sa kanya. Hindi, mataas pa siya sa akin. No? Pero sigurado ko, hahabulin ko yon. No? Silang dalawa ni Panalo. Pero di ba sa mga susunod na kung gano'n ang magiging pangyayari, parang sabi nga ni Senate President, pag-usapan na lang natin yung piece of legislation, mga proposed bills na sigurado makakapasa. So, I think sure na itong sa Pogo, mabilis ito, mare-railroad to, sigurado. Pero ano sa tingin niyo yung mga nakalatag na yun na mapapabilis yung approval after dun sa latest SONA ni BBM? Diba, Mogs, meron din silang pinopropose na maritime laws, mga bills. Baseline law. Baseline law. Maritime laws. Mahalaga rin yan para ma-strengthen yung ating claims, no? Oo. Isa yun, no? Pero tingin ko, malabo yung divorce law at SOGI bill. Hindi priority ni BBM eh. Hindi, tsaka magkukuhan. Marami ng mga prayer rally. Ito, tunay na prayer rally. Hindi ito yung prayer rally nila Digong na walang prayer, no? Ito, sa Cebu. Talagang, at saka sa labanan sa Senate, minority yung yung pro-divorce. Tapos puro babae, maliban kay Raffy Tulfo, puro babae yung mga pro-divorce. No? Dahil siguro hindi sila nakakasigurado doon sa kanilang mga asawa. Ayan na naman tayo. Mayayari na naman ako. Mga query lang. Kaya sigurado ko yung asawa ni Mogs pro-divorce din. Ay, hindi. Kanina, Mogs, gumuho yung aming internet sa Storycon. Biro mo. Talaga? Lahat kayo na gumuho. Hindi kami makapagkuhan. No? Hindi kami hanggang ngayon, wala pa rin internet ang TV5 at saka Signal TV. Paano na lang tayo? Pangilinan yan, Mani Pangilinan na yan, Gumuho. Yun. Isa pa yan, wala
walang napausapang batas, no, para improve ang telco sa bansa. Wala. Wala. Tapos wala ring panukalang batas para i-directly address ang inflation. Wala ring panukalang batas para directly address ang food security. Wala ring pinapa-review yung EPIRA law. Ang dami ng ang dami ng pag-aaral sa EPIRA law. Dapat na lang i-implement. Ang kailangan nilang i-review yung rice tariffication. Right. Yun. Dahil, Nabanggit yun na yun, pero hindi naman, wala namang concrete steps to say na nagkaroon ng ingay doon na natanggalin Tama. Dahil ang rice tariffication. Ang purpose niyan, tumaas yung bentahan sa farm gate price ng mga magsasaka para madagdagan yung kanilang kita at pababain yung market price sa palengke. Oo. Di ba? Yun yung purpose ng rice tariffication. Hindi naman nangyari. Iba ang naging epekto eh. Hindi naman nangyari. Lalo pang tumaas yung presyo ng rice, lumiit yung farm gate price. So, ang kumita lang, puro mga middlemen lang. At diba? mga importer. At saka mga importer. Kaya yun yung dapat i-review. At para isa baguhin pa, walang, di ba, tama yung sinabi mo kayo, Ronald, walang klarong plano to address corruption. Yun. Isa lang ang habol ko eh. Kahit kalimutan na lahat ng mga priority bills, isa lang yung hinahabol ko na bill. No? Ano? Marijuana. Medical marijuana. Chonky. Para tayo para high naman kami ni Mogs. No? Ang daming nagtatanim niya sa Mountain Province, di ba? Tsaka sa Benguet. Baka lumakas pa yung industry eh. Baka dagdag kita pa. Kahit yung mga NPA dyan sa Cordillera, nagbebenta yun ng chonky eh. Di ba, Mogs? Naman. Pati mga NPA nagbebenta ron. Yun yung source ng pondo nila. Pambili ng mga baril yun. Pero itong maritime baseline law, no, anytime ma-approve na to kasi parang nasa diba? Sa bicameral na. For signing na lang 'yan. Pero syempre iba pa rin 'yan dahil nga kahit naman nandiyan na yung batas susundin ba yan ng China. Tapos nagalit ang China sa bagong final na territorial claim ng Vietnam, di ba? So, dagdag issue na naman yan. Itong Romel, itong Magna Carta for Seafarers, no? Approved na yan sa House at sa Senate, no? Hanggang ngayon di pa pinipirmahan ni President Bongbong, no? Baka either dahil into law or may bypass. Halos kalahati ng remittances natin ay galing sa seafarers. Seafarers ang pinakamalaki ang contribution sa single block sa ating mga remittances. Yan. Kaya gusto nila magkaroon ng Magna Carta na mapoproteksyonan din sa kanila. Na hindi, halimbawa, maaksidente yung mga seamen, hindi sila yung magbabayad. Dapat yung mga kumpanya. Diba? Tama. Yung mga ganyan ba, tataka ko, ba't hanggang ngayon hindi pa pinipirmahan eh. Approved na yan sa both houses. Palagay ko mag-collapse into yan. Kasi alam nyo ba na yung problema din namin sa Davao Region sa taas ng singil ng kuryente, dapat tatanggalin yung prangkisa from the electric cooperative, mapapasa sa isang private company. Mas mababa yung yung Aboitiz owned private company na yung power rate nila approve yun nung panahon ni Duterte, pero hindi si Duterte ang pumirma. Ipinasa pa niya kay Bongbong Marcos. Pwede niya pirmahan pero ipinasa niya kay Bongbong Marcos. So kasi during transition yun. Ang problema, binito ni Bongbong Marcos yung batas. So yung mga bumoto sa kanya sa region na yun, galit na galit. Yun yung unang pagkakataon na frustrate sila. So ngayon, bumalik na naman, may ni-refile sa Congress yung franchise law para tanggalan ng prangkisa yung yung co-op na yun at maipasa sa Aboitiz Group. So, nagiging traction pa rin. Ang tanong, baka ganun naman gawin niya. I-bypass pa rin. So, ayun nga, ang masasabi ko kasi is parang wala talagang klarong legislative agenda yung gobyerno natin. Although, I have to comment nga na directly talagang kinonfront ni Pangulong Marcos Jr. yung issue pagdating sa West Philippine Sea.
at sa threat ng China dito sa Pilipinas. Kasama na rin ang Pogo. Although, yun, ano siya kaya siguro na-frustrate din ng mga Duterte kasi pagdating sa issue ng ICC at human rights, hindi siya mabasa. Talagang nasa dibdib niya yung mga barahat at hindi masilip kung meron ba siyang hawak na alas. Tama. Okay. So, ito na siguro. May huli pa kayong pahabol. Ronald, Manny, pagdating sa issue natin, pagdating sa legislative agenda ng Pangulo sa mga susunod na buwan? Abangan natin kung ano yung ipapasa nila sa huling isang taon, no, bago mag-eleksyon. No? At siyempre, unang-una lang ipapasa dyan, budget. Right. Yan. Matindi na yan. Siyempre, kanya-kanya. Malapit ang eleksyon, ha? Siyempre, manghingi ng budget yan ng mga congressman. Well, sana i-strengthen yung mga sectoral issues. Halimbawa, itong usapin sa housing na ang target nila ay 1 million per year. Nasaan na yan? No? Itong schoolhouses, nasaan na yan? Itong usapin ng labor, di ba? Dahil tumataas daw ang employment, pero mataas pa rin ang underemployment. At yung counting request sa minimum wage na 150 pesos, the first time since 1989, ang ibinigay ay 35 pesos lang. Wala pang 3 itlog yun 35 pesos, no? 12 pesos na itlog ngayon 11, 12 pesos Hindi diba? Pa kasya sa pamasahe yun. Di ba? Bibigay mo 35, napaka-insulto naman yun, di ba? Yun yung mga sectoral issues na tingin ko kulang dito sa halimbawa, peace. Hindi na walang lumabas about peace. Meron kang peace talks. Meron kang peace talks with insurgents, pero but wala akong narinig na kahit man lang isang sentence tungkol sa peace, di ba? Tama. Siguro after unity, yung peace naman, kailangan niya makipag-peace dun sa ka-unity team niya. Yun ang wala. Yung vice president, ginamit pa yung patay di ba? Ginamit pa yung patay para hindi panoorin. Para hindi panoorin. Hindi ba ka-attend? Hindi panoorin. Sabi kasi niya, hindi siya manonood ng SONA dahil siya ay nakikiramay doon sa namatay na vice governor ng Bohol. Di ba? Kawawa naman yung vice governor. Nagamit pa siya sa politika, di ba? Siguro sabi ng patay, ginamit pa ako. Nakahiga na nga ako rito. Di ba? At sana naman, ang request ko lang sa mga congressman natin, sa mga susunod na buwan, bago dumating ang eleksyon, gawitin ang pagkakataon na yun. Yun nga, kagaya sinabi ni Ronald, yung mga policies na ipapasa o mga batas na ipapasa, pagdating naman sa mga social issues, sa mga kailangan talagang matugunan. At hindi yung papalitan ng pangalan ng kalsada or ng isang eskwelahan, ipapangalan sa kanilang mga namatay na mga kamag-anak. At wala akong makitang benefit doon sa mga ginagawa nilang gano'n ng mga parochial na issues. At huwag kalimutan ang climate change. Malapit na maguho mundo. Isa pa yan. Yan ang mamanahin ng ating mga anak at ng ating mga apo. Tapos hindi pinag-uusapan. At wala pa rin tayong matibay na plano sa disaster risk mitigation sa bansa natin. Taon-taon na lang na kada may bagyo, bumabaha, may landslide, wala tayong maayos na polisiya. Kada taon na lang may El Nino, wala pa rin tayong maayos na tugon pagdating sa patubig. At tayo ang worst. Tayo ang worst sa disaster preparedness. Right, no? Right. At pinakamataas pa sa risk. Mga natural disasters. Number 1 tayo. Tayo pa hindi handa, di ba? Right. At yun, hindi natin narinig sa SONA. Okay na yan. Baka kung pa tayo umabot. Oo nga. Baka umabot tayo ng alas 12. Pwede rin kung gusto mo. Sige, Ronald, salamat hanggang sa muli. Talaga maasahan ka. Thank you rin, Mogs. Thank you. Oo, talagang ganun kahit taga-PLDT ka, natatanggalan ka ng internet Si Mogs nga, natanggalan din ng internet kanina. Sinisinok-sinok na naman si Mogs. Sabi ko nga,
Amerika ba 'to or ang Pilipinas? Okay, maraming salamat Ronald, maraming salamat Manny Mogs, and maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, ito po si Romel Lopez para sa The Press Room ng press1.ph.